Guys, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga content creator na kagaya ko. Sana more followers, more viewers sa atin sa araw-araw. Ang video na ito ay gusto ko lang i-share at ipakita sa inyo kung paano ko minarinate ang aking chicken karaage. At tips na rin sa mga nanay para mapadali yung trabaho nila, lalong-lalo na kapag may mga anak silang nag-aaral. Kung gusto niyo na malaman, please panoorin yung video ko hanggang sa dulo. Umpisahan natin sa manok. Ang part pala ng manok na to is leg fillet. Tapos hiniwa ko lang siya ng pa-cube. Yung tama lang sa paghiwa. Pero kung gusto niyo na malalaki yung hiwa ng manok nyo, nasa inyo naman yan guys. Pero mas okay kasi kapag sakto lang yung pagkahiwa ng manok. Tapos ko na nga hiniwa lahat ng manok guys. Ngayon, ang gagawin naman natin, maglagay tayo ng grated ginger at grated bawang. Tapos naglagay rin ako ng 5 spice. Para lalong mabango ang ating chicken karaage, naglagay ako ng onion powder at saka garlic powder. Pero kung wala naman kayong garlic powder, pwede namang hindi. Ang next ko naman nilagay is pamintang puti at saka itim. Pero kung wala kayo ng pamintang or itim, pwede namang pamintang puti na lang or itim. Naglagay rin ako ng sesame oil, dagdag pabango lang yan. Pero kung wala kayong sesame oil sa bahay, pwede namang hindi na. Tapos naglagay rin ako ng rice wine. Kung wala kayong rice wine, pwede naman cooking wine. Tapos naglagay rin ako ng Chinese soy sauce, yung likomki. Pero kung wala kayong likomki sa bahay na soy sauce, guys, pwede naman yung ordinary soy sauce. Pero iba kasi talaga ang bango ng likomki soy sauce. Tsaka hindi yan siya ganun kaalat, guys. Sakto lang yung alat niya, kaya naglagay ako. Tapos nilagay ko rin ng Knorr seasoning. Alam niyo yung Knorr seasoning, guys, mabango din yan. Pero kung wala din naman kayong Knorr seasoning sa bahay, pwede din namang hindi na. Tapos naglagay rin ako ng oyster sauce. Naglagay rin ako ng chicken powder. Kung wala kayong chicken powder, pwede naman magic sarap. Tapos naglagay rin ako ng 2 itlog. Paghaluin lang natin ng mabuti yan, guys. Dapat halong-halo bago natin ilagay sa ref. Pero kung namamadali kayo, guys, pwede naman i-marinate lang ng mga 2 hours. Mas okay kasi na-marinate talaga siya ng maayos para yung lasa talaga is papasok doon sa manok. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, i-overnight nyo na lang. Sa coating naman guys, pinaghalo ko lang yung crispy fry, flour, at saka cornstarch. Pero dapat mas maraming cornstarch kaysa flour kasi chicken tonkatsu to. Halo-haloin lang natin yan ng mabuti bago natin i-coating yung manok. At ito na nga yung manok guys, kinabukasan. Nilagay ko pala siya sa ref ng overnight. Tapos nilagyan ko na siya ng coating. Pero bago natin siya lagyan ng coating guys, dapat haluin muna natin siya kapag galing siya sa ref. Kahit hindi siya galing sa ref guys, kapag minarinate natin siya, dapat haluin muna natin bago natin siya lagyan ng coating. At siguraduhin lang din natin na lahat ng part ng manok is malagyan ng coating para pantay ang kanyang pagka-crispy at saka yung kanyang lasa. At ito na nga yung nagawa ko lahat guys. Nalagyan ko na siya lahat ng coating. Ang next naman natin gagawin nito guys, ilagay lang natin sa freezer. Kung kaya tumigas na 2 oras, pwede naman. Pero sa akin kasi 24 hours ko siya nilagay sa freezer bago ko siya nilipat ng At ito lalagyan. na guys, nilagay ko na siya sa vacuum plastic. Pinaghiwala-hiwalay ko na lang siya para paglulutuin na kunin ko na lang siya sa ref. Sa paglagay naman ng plastic guys, binibilang ko na kung ilang laman kasi isang lutuan lang yan. Tansya ko na kasi yung mga ulam na kinakain nila. Kaya yung dawa ko, binilang ko na lang bago ko nilagay sa plastic. Pagkatapos ko na nga ilagay lahat sa plastic, ngayon ginanyan ko naman, sinilid ko naman siya. Wala kasi kaming vacuum sealer, kaya ang ginawa ko, sinilid ko na lang siya. Pero kung meron kayong vacuum sealer, mas okay yun. Sa mga ganitong paraan guys, malaking tulong talaga to sa mga nanay, lalong-lalo na kapag nag-aaral yung mga anak nila. At hindi lang kay chicken tonkatsu ang pwede natin gawin nito guys, pwede kahit ano. At saka isa pa guys, maganda siya tignan at malinis siya tignan, lalong-lalo na kapag ilagay na natin siya sa ref. Thank you for watching guys. Thank you sa walang sawang panonood sa aking video. At sana nag-enjoy kayo habang pinapanood yung video ko. Thank you sa suportang binabigay nyo sa akin. Thank you sa like, sa comment, lalong-lalo na sa pagbibigay nyo ng star sa akin guys. Thank you and God bless sa ating lahat guys. Bye-bye!